Hello mga mare! This is Mommy Jelay with another mini vlog. And for today's vlog mga mare, eto't nagising na nga kami. Dito pala sa tinutuluyan namin mga mare, matutulog lang kami at magpapalipas ng oras. Tignan nyo naman yung dalawa at napakasarap pa nga ng tulog. Kaya naman ako eto't mag-aayos na. If you're traveling with a toddler mga mare, kung gusto nyo maging maayos naman yung itsura nyo, kailangan nyo talagang gumising ng maaga para nga makapag-prepare. Kasi hindi talaga mag-work kapag sabay-sabay kayo nag-aayos, asikasuhin mo yung anak mo, tapos sumasabay pa yung asawa mo, ang ending hindi ka talaga makakapag-ayos. So kapag ganyan, kailangan lang talaga mag-sacrifice ng mga ilang oras para makapag-prepare na. Hindi na ako naligo dyan, and after ko mag-ayos, ito namang mga bote ni Aizen yung hinugasan ko, tapos wala kaming bottle sterilizer dito, kaya naman nagpainit na lang ako ng tubig. Para syempre makasigurado kami na malinis pa rin yung mga bote na gagamitin ni Aizen. After noon, nagbihis na nga ako at ito nga ang ating OOTD for today. O diba, white dress lang, at ito nga ay na-checkout ko lang sa Shopee. Ang ganda pala niya, lalo na kapag suot na. Lagay ko lang din yung favorite extension ko mga mare, pampahaba ng konti ng buhok and pampakapal na rin. And this is from Janelle Hair Extension. And just in time mga mare, ito nga nagising na ang ating baby Aizen. Medyo antok pa nga yan, pero naka 8 hours naman na siya ng tulog, kaya good mood na ang batang Koreano. Medyo busog na nga kami, pero nag-avail pa rin kami ng breakfast nila at 80 baht nga ito mga mare. Kompleto na nga siya, and in fairness, ang sarap may bacon na siya, ham, egg, may bread din, tapos may salad na din, and nag-share lang kami mga mare. And after noon, we're ready to go and mag-check out na kami from this hotel. This hotel na pinag-book nga pala namin mga mare is 10 to 15 minutes away from Suvarnabhumi Airport, at ito yung Floral Shire. Around 12 PM nga kami nag-check out dito, talaga namang sinagad namin para talaga makapagpahinga kami. And while waiting for our taxi mga mare, ito nga yung nangyari. Kaasar, diba? Hinangin lang naman kami ng malakas at ayun natumba ang aming cellphone. Dumating na nga rin pala etong taxi namin, at eto na nga kami nagsisiksikan sa loob. Yung isang malaking maleta namin mga mare, nasa passenger seat na nga kaming tatlo nagsisiksikan dito, kasama nga yung stroller namin. And after 30 minutes na biyahe mga mare, eto nga narating na namin yung hotel namin dito sa may Prato ng Bangkok. Wow! O diba, ang cute ng reaction ng Aizen, pang Disney princess. Approve naman sa kanya itong hotel na nabook namin kasi nagustuhan niya based sa reaction niya. At ito nga palang nabook naming hotel mga mare is Hotel de Bangkok. In fairness, malinis at maganda nga yung lugar. And ang nagustuhan ko pa nga dito mga mare, tahimik at payapa nga. So makakapagpahinga talaga kami ng maayos dito. Maganda nga rin yung location niya mga mare, at paglabas namin meron ngang laundry dito na 24/7, meron na ding cafe, tapos malapit lang din sa mga bilihan. Iniwan nga lang pala namin yung luggage namin doon, tapos naganap kami ng money exchange. Naalala ko, ito yung money exchange na pinuntahan namin last December 2022 kasama yung mga kapitbahay ko nung pumunta kami ng Bangkok, kaya dito na lang kami nagpapalit. Mga mare, if you are traveling to Bangkok soon, wag na wag kayong magpapapalit ng pera sa mismong airport. Naku, masascam talaga kayo kasi napakababa ng rate. Lalo na yung malapit sa immigration at dun sa mga arrival gate mga mare. Pero if wala talaga kayong taybat at kailangan nyo magpapalit mga mare, pumunta kayo dun sa basement. Ang kaso 5 AM pa lang kasi yung bukas nila, and dumating kami sa airport ng around 3 AM, so sarado Buti na nga lang at meron kaming nasa 1,200 baht na galing sa mga kapitbahay ko mga mare, dahil nga nagpunta sila dito last November. $1,000 muna yung pinapalit ko mga mare, at eto nga yung magiging Thai baht, 35,600, nasa 35.6 nga pala per dollar. And eto yung sinasabi ko mga mare, tignan nyo naman yung rate nila sa airport, nasa 33 Thai baht per dollar lang, so mas scam talaga kayo. Imagine kung doon kami nagpapalit mga mare, sayang yung 2,600 Thai baht namin, no? Kaya wag na wag talaga kayo magpapapalit doon mga mare, kahit konting Thai baht lang yung meron kayo, tapos dito na lang kayo around Prato na magpapalit, talaga namang maganda yung rate na ibibigay nila. Yung outfit pala namin ngayon mga mare, pang ancient city, ang kaso hindi na kami nakaabot dahil nga nagpahinga muna kami sa hotel, tapos napasarap ang tulog ng mag-ama ko. Medyo malayo-layo pa naman yung ancient city mga mare, at hindi na nga kami aabot, kaya naman ang sabi ko maghanap na nga lang kami ng makakainan namin dito. So around 3 to 4 PM na to mga mare, at eto nga yung nahanap naming kainan sa may Kalyana. Hanggang dito na nga lang yung kinaya ng mga tiyan namin mga mare, as in gutom na kami, at hindi na nga kami nakapaghanap pa ng ibang kainan. At kahit nga hindi namin makakilala yung mga pagkain dito mga mare, talagang sumubo kami. Malay nyo naman, may magustuhan kami. Ito yung in-order ni Daddy mga mare, chicken coconut noodles daw ito, and nung tinikman naman ni Daddy masarap naman daw. Nag-order din kami ng mga fruit shake, mango shake, tapos papaya shake naman yung kay Daddy, pero hindi ko masyado nagustuhan yung mango shake dahil mas marami pa ang gatas kesa mangga. Ang Aizen naman, as usual, noodles naman ang kanyang tinira. Nag-order nga rin pala kami ng fries. Syempre si Aizen, alam nyo naman, mahilig sa fries. Nagdagdag pa kami ng fish fingers mga mare. Eto nga ang Aizen sinusubuan ng Daddy, parang baliktad ata. Ito naman
yung in-order ko, Kiay-o yung pangalan mga mare, at seafood nga yung flavor na napili ko. Masarap naman siya mga mare, at lasang-lasa nga yung seafood, pero yung sarap niya hindi yung tipong uulit-ulitin mo o babalik-balikan. I mean, sakto lang, kung hindi siguro kami gutom mga mare, baka hindi ko to nagustuhan. After nga namin kumain ng lunch, kahit merienda time na yan mga mare, bumalik nga muna kami ng hotel, pero bago yun, meron nga pala kaming nadaanan nagtitinda ng prutas, kaya bumili ako ng assortment. Meron na nga rin pala siyang kasamang asin mga mare, pero wag kayong magpapalin lang dahil hindi maalat yung lasa niyan kundi matamis. Along the way pa uwi ng hotel namin mga mare, meron ngang 7-Eleven, kaya nag-stop din kami doon para bumili ng mga makakain namin. Puro mga ice cream lang naman ito mga mare, tapos kape at ilang mga chips. Napabili lang talaga kami mga mare dahil nga meron dito sa hotel namin, pero may bayad pala, muntik na kaming maskam. Yung Coca-Cola nila nasa 40 baht, sa 7-Eleven nasa 15 baht. O diba, napakalaki ng difference mga mare, kaya naman tinanggal ko nga yung mga yan, tapos nilagay ko na lang yung mga pinagbibili namin. Kinain ko na nga rin pala yung mga fruits na binili namin mga mare, and grabe, wala talagang tapon sa mga prutas nila, kaya naman kung visit kayo ng Bangkok anytime soon mga mare, wag nyo talagang imimiss ito. As in, masarap lahat mga mare, matatamis at wala ngang maasim. Etong makopa lang yung hindi ko masyadong nagustuhan dahil walang masyadong lasa. Well, wala naman talagang lasa yun. At habang kumakain nga ako dito mga mare, nanakaw na nga ulit yung mag-ama ko, pagod na pagod sa biyahe. After ko nga kumain dyan mga mare, sumama na nga rin ako sa mag-ama ko at natulog nga rin kami. At paggising namin mga mare, alas 9 nung lumabas kami ulit ng hotel. Lumabas lang kami para maghanap ng makakain namin for dinner. At dito nga kami sa Pratunam Night Market sa harap ng Platinum Mall napunta. Maraming iba't ibang klaseng street food dito mga mare. Naalala ko, last December 2022 dito nga rin pala kami nagpunta. Sa dami nang nakikita namin at pagpipilian mga mare, hindi na rin talaga namin alam kung ano yung bibilhin namin. Masarap nga rin ang itsura ng mga to, pero natikman na namin last time yan. Gusto naman namin mag-try ng ibang putahin nila. Nakahanap na nga rin pala kami ng mapupwestuhan dito mga mare. Naghihintay na nga lang kaming dalawa ni Aizen, tapos si daddy na lang yung umorder. Sa kakanood ko nga ng mga Bangkok vlogs mga mare, eto nga sinabi ko kay daddy na orderin niya ay yung mga nirecommend lang ng mga vloggers na napanood pero ko. Yung fried rice nila dito mga mare talaga namang napakasarap at gustong gusto talaga naming binabalikan. For drinks naman mga mare, bibili sana ako dito sa may coconut, kaso medyo pricey, kaya naman naganap na lang ako ng ibang maiinom namin. And eto nga yung pumukaw sa mga mata ko mga mare, yung paikot-ikot na soft drinks. Hindi ko alam kung anong trip nila. Para lang matry, nag-order lang ako ng isang coke, tapos bumili na rin pala ako ng bottle of water. Ito nga pala yung in-order ko din para sa akin mga mare. Pad thai siya na shrimp. Ang lalaki nga ng shrimp mga mare, parang fried, tapos nag-order din pala ng pork barbecue itong si daddy. Hindi nga namin nagustuhan itong pork barbecue mga mare, napaka-pricey pa naman ang hinahanap ko, yung pork barbecue na na-try namin before na nasa 15 baht lang, pero sobrang sarap. Wala pala kami parehong nagustuhan ni daddy dun sa mga in-order namin mga mare, at pinili na lang talaga namin ubusin. Pagkatapos namin kumain mga mare, naganap na lang kami ni daddy ng mango sticky rice for dessert. Syempre sa bahay na nga lang din namin kinain. Ay wala pala kami sa bahay, sa hotel pala mga mare, at eto nga yung itsura niya. Buti na lang at meron pa kaming nadatnan kasi lahat ng mga stalls pasara na. The best talaga yung mango sticky rice nila dito mga mare, kahit araw-araw kung kainin dito to sigurado hindi ako magsasawa. Anyway, hanggang dito na lang muna mga mare. Salamat sa panonood, and please abangan nyo pa yung mga susunod na vlogs namin, at excited nga akong i-share sa inyo yung mga yon. Bye!